mga ano 'tong mga 'to, eh. 'Di ang gandang pakinggan 'no, sabi ni Martin, sa lahat ng mga tumututol sa ayuda. Ang tindi 'no? Yung panghuli niya malupit, eh, "Ayuda is not charity, it is justice." Sabi ko, magandang pakinggan 'to pero walang ibang ibig sabihin. Walang ibang ibig sabihin. 'Di ba, magandang pakinggan. Pero may pinagmulan pala yun. Alam niyo po, yung mga western countries, ang tagal na po, natatandaan niyo USA for Africa, we are the world, 'di ba? Yung mga African countries, yung mga mayayamang bansa, Amerika, Amerika at saka Europe, bigay sila ng bigay ng aid sa Africa. Yung ano naman, yung Europe naman, Band-Aid, 'di ba? Yung ano ba yung kanta ng Band-Aid? 'Di ba USA for Africa yung Amerika, tapos sa Europe naman Band-Aid, yung pareho sila nagtutulong. May mga kritiko din 'yan. Bakit ba tayo bigay tayo ng bigay ng aid sa Africa? 'Yan yung sinasabi. May kritiko din po sila. Eh, binibigay ko po sa inyo yung context nung sinabi ni Martin. Hindi pala kanya yan, hindi pala original yan, 'no? Magpapaliwanag ka lang tungkol sa ayuda, nangopya ka pa. At ang pagkopya, hindi po yung essence lang yung kinopya, word per word. Live Aid. O, yun, Live Aid. 'Di ba? Para yan, tutulong sila sa Africa. Ngayon, siyempre, kung tulong ng tulong sa Africa yung mga Europeans at mga Amerikano, may ku-question na rin, no? Bakit ba tayo tulong ng tulong diyan sa mga hindi ba nila kayang mabuhay nang wala yung tulong natin, 'di ba? O ang katwiran po diyan, ito po ang katwiran nila. Yung sa mga western countries, yung pagtulong sa Africa is not about charity. It's about justice. Bakit? Kayo nagsalaula ng Africa, eh. Kayo yung mga nanguha diyan ng alipin. Kayo yung nagnakaw ng yaman ng Africa. Kayo yung nagpayaman, no? Sa lupain ng Africa, kinuha niyo yung yaman ng Africa, mga diamond nila o kung ano lahat ng mga yaman ng Africa. Ngayon naghihirap sila dahil sa pananakop niyong mga western countries at pagkuha ninyo ng kanilang human resources. Kaya nga may mga negro sa Amerika, eh. Dahil mga alipin yan, eh. Kaya po nabanggit yan, no? Ang ganda ng ano, eh, no? Giving aid is not about charity. It's about justice. Hustisya yan kasi kayo ang nang walang hiya sa Africa. Ginamit naman to ni Martin sa atin. Ayuda is not charity. It is justice. Walang pagkakaya. Ang tindi ng mga researcher mo, Pero ang layo po, eh. Yung isa ginamit lang para masarap pakinggan yung ayuda, justice. Bakit may inapi ba natin yung mga mahihirap? Tatanungin namin mga kapwa mahirap, teka muna, bakit tayo mamimigay ng justice sa mga dito justice talaga yun sa mga negro. Kasi inalipin sila, eh. Bigyan niyo naman ng aid. O, 'di ba? Ayan yun. Tapos ginawang ayuda. Speaking of ayuda, nag-isip-isip lang ako. Kinuwenta ko lang, no? Kasi balitang-balita na naman ngayon. Meron na naman yung Apple, 1 billion sa Indonesia. Originally, $100,000 lang yung gusto nilang invest. Pero dahil may issue yung Apple sa Indonesia, times 10 nila, $1 billion invest ng Apple.
Magugulat po kayo sa mga investment po ng mga ano, ng mga bansang ito, sa eto po yung mga nag-invest ngayong taon sa Southeast Asia. Ang dami pala. Apple, nag-invest po ng 250 million sa Singapore. 1 billion na manufacturing facilities. Swerte na Singapore, ang yaman na, pinag-investan pa sila, no? Microsoft, nag-invest po na 1.7 billion sa Indonesia, 2 billion naman sa Malaysia. Yan. Amazon website, nag-invest po ng $9 billion sa Singapore. Google, nag-invest po ng 2 billion in Malaysia. Nvidia, nag-invest po ng hindi pa po exact figure, pero mag-invest po siya sa Malaysia. Putya, ang dami pong ininvest. Billion-billion po pinag-uusapan. Lahat po ng mga bansa na yan sa Southeast Asia, boom po. Boom yung investment sa Southeast Asia. Hindi tayo nahagip. Di ba tayo yung nanliligaw? Ha? Tayo yung nanliligaw. Bakit Singapore? Bakit? Ito po ang tinanong ko rito, yung mga top companies lang po. Malalaking kumpanya lang. Pera pa po yung hindi malalaking kumpanya. Kasi madaling search lang eh. At magkano yung ininvest nila. Bakit po wala kaya nag-i-invest sa atin? Sa tingin ninyo, kanino pong kagagawan yan? Ano ba mga sikat na balita sa ibang bansa dito sa atin? Putya, yung mga nahe-headline na VP Sara, Vice President of the Philippines, will hire assassin. Yan po, ito real talk yan ang mga binabalita sa ibang bansa. Bakit i-hire? Kasi, so i-quote naman si VP Sara. Sasabihin, bakit nag-hire siya ng assassin? Just in case na ipa-deadmeat siya. Anong reaction ng mga tao? Putya, presidente at vice president pinag-aagawan si John Wick. Anak ng pupa. Masarap mag-invest diyan. Kasi putya, kitang-kita eh. Tapos ngayon VP Sara yung involved in mga kung ano-ano, tapos Duterte, former president, mahirap Englishin. Former president, yun nga, yung sasampahan na ng kaso. Pero in English, siyempre, international. Siyempre, alam niyo po, sa totoo, sikat po yung mga Duterte hanggang ngayon. Kung hindi niyo po alam yan. Sikat din yung mga Marcos. Di ba? Sikat na magna yung pamilya. Totoo naman yun. Huwag na po kayong magtampo dahil dyan po sumikat yung mga Marcos. Okay. Marcos versus Duterte. Balitang-balita. Marcos President, Duterte, Vice President, naglalaban. Tapos yung mga, yun nga, yung US vlogger na deadball. Ang dami po. Sino po mag-invest sa Pilipinas? Sa tingin nyo? Tapos punta rito, airport, brownout. International airport, may brownout. Puta, SM nga pag nag-brownout, may kuryente agad eh. Speaking of SM, nag-imagine din po ako eh. Hindi, dito muna tayo. Ano ba yung punto ko rito sa lintik na investment na yan? Halimbawa po yung 1 billion. Nag-search po ako. Yung 1 billion ng Apple. 1 billion. Para madaling kwentahin kasi sila yung may 1 billion eh. Tinanong ko rito sa kay Grok. Yan yung paborito kong AI ngayon eh. Magkano, magkano yung, ilan kaya yung magiging empleyado? Ilan yung makikreate na trabaho
ng $1 billion investment. No? Around 30,000. Ba, marami. Pag nag-invest pala ng $1 billion, 30,000 yung kaya nitong i-create. Oh, yan, tama. Balita rin po pala yan na pinagbibintangan si BBM na gumagamit. Di ba? Pati po yung video na binabalita din po yan. Sino po matinong investor? Balik tayo rito. Pag nag-invest pala na $1 billion, magke-create siya ng around 30,000 jobs. Direct, indirect. Ang laki pala. So, ibig sabihin, tignan po ninyo yung ayuda natin magkano? Ang ayuda po natin ay nagkakahalaga po ng 500 billion. Ngayon pong 2025, 600 billion na. So malaki, di ba? Malaki. Ilang yung 1 billion po dollars, magkano pong peso yan? Palagay mo ng 58, di ba? 58 billion, 1 billion. So yung 500 o yung 600 billion, around 10 billion US dollars yan. Imagine niyo lang hindi po to po pwedeng maganap. Hindi po pwedeng maganap to. Ha? So, kung yung ayuda pala, ginawa nating investment, ginawa mong kumpanya, ginawa mong pabrika, no? Kung 1 billion nakaka-create ka o 60 billion, 50 to 60 billion pesos, makaka-create ka ng 30,000 job na permanent makaka-create ka. Kung 10 times 10, 300,000. Kung yung ayuda, hindi natin pinamigay na pera, kung hindi itinayo natin ng mga negosyo, makakapag-create siya ng 30,000 at 300,000 jobs. 300,000 jobs? Putang dami nun. Sa loob lang ng isang taon. Sa loob lang ng isang taon. Sabi, putya, mahirap. Anong itatayo naman? Komplikado yan, Badong. Wag yan, yung madali naming maintindihan. Sige, yung madali nyo maintindihan. Yung nawala pong yung Mindanao Railways, yung nawalang Mindanao Railways. Magkano po ang budget niyan para matapos? Around 80 billion lang. 80 billion lang, may Mindanao Railways na, nakaikot na yun sa buong Mindanao. Opo. Palagay mo ng 100 billion. Biruin nyo yung 500 billion, limang railways na nakaikot. So, pwede mo rin gawin sa Luzon yan. 5 ganyang kalaki. Malaki po yung Mindanao. Second biggest island dyan. Pagkatapos ng Luzon, Mindanao. Makakagawa ka na pa ng railways. Yung railways na yan, ilan may employo niyan? Ang dami palang makikreate. Ang dami palang makikreate na trabaho. Ang dami palang makikreate na yaman na kung ginagamit mo ng maayos yung pera ng taong bayan, hindi mo lang ginagamit sa ayuda. Ulitin ko lang po yung sinabi ng mangingisda, no? Nung nagpunta sila doon. Kayo po ba, tapang pa ng congressman, kayo po ba nakatanggap ng ayuda? Si Pimentel yun, ganun magsalita. Kayo po ba nakatanggap na ng ayuda? Hindi po namin kailangan ng ayuda. Ang ayuda po, 1 araw, 2 araw, wala na po. Ang kailangan po namin, tiyakin ninyo na makakapangisda kami dyan sa Baho de Masinloc. Dahil nung panahon ni Pinoy, hindi kami makapangisda. Nung panahon ni Duterte, nakakapangisda kami. Ngayon, hindi na naman. Nakatanggap na ba kayo ng ayuda? Hindi po namin kailangan ng ayuda. Ano daw? Ano daw sinabi? Utabingin.
Bingi o para mas maunawaan pa natin, pangatlong pinakamalaking SM. Pangatlong pinakamalaking SM. Alam niyo ba kung magkano po ang pagpapatayo niyan sa pera na ngayon? Kung ngayon po pinatayo SM Fairview. Pangatlo po sa pinakamalaking SM yan, yung SM Fairview. Alam niyo po ba kung magkano po ang patayo ng SM Fairview? Kasi ang hirap pong unawain ng mga sinasabi ko minsan eh. Halimbawa po yung SM na lang. Ayan no. Magkano po yan in today's Philippine peso? Puta, walang sina. Asan na ba yung hayop na yan? Meron na dito kanina yan eh. Okay. 10 billion daw po yan nung tinayo nung 1997. Ngayong 2024, 10 billion po. 10 billion po yan noon nung tinayo. Ngayon po, ang presyo po niyan ngayon, pag ngayon po itatayo, ganyang kalaki, 34.6 billion. O ilang SM po? Ilang SM? Alam niyo po ba kung ilan na nagtatrabaho sa SM? Napakarami pong ini-employ ng isang SM. Yan po pangatlong SM. Pangatlo po sa pinakamalaki. Magkano lang po yung patayo? Dati 10 billion lang. Kasi tinayo yan 97. Pero yung pera, yung kunenta po yung inflation, kung ngayon po itatayo yan, 34.6 billion lang. So kung nagpatayo ka na lang ng maraming SM, ano lang po to yung binibigyan ko lang po kayo ng ideya. Kung job creation po yung ginagawa natin at hindi po direktang ayuda na bibigay lang sa tao, yung mga binigyan nyo po ng mga ayuda na yan, baka hanggang ngayon may trabaho sila, kumikita sila buwan-buwan. Maling model, no? Maling model yung ayuda. Wala pong bansang umunlad dahil po sa ayuda. Yun po yung point ko eh.